Kamusta, Cancers? Welcome to Like a Tarot. Ang aalamin natin ngayon ay ano ang kakaharapin nyo ng person mo itong taon na to na 2024. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay general reading at guide reading lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Cancers? Kunin muna natin lahat ng cards mo. Unahin muna natin yung card mo. Mamaya yung person mo. The Star, King of Wands in reverse, at the High Priestess. Sa mga cards na ito, ipinapakita na kahit katatapos pa lang ng holiday, kailangan nyo pa ring panatilihin na magkaroon ng time para makapag-relax. Para mas makakapag-isip kayo ng person mo sa kung ano yung nararapat na desisyon sa problem. At saka ang ilan sa inyo, meron kang personal na sekreto na hindi masabi sa person mo. Ikaw na lang magbaliktad ha kasi connected ka sa person mo. May posibilidad na magkabaliktad kayo ng reading na ito. Sa career, ang ilan sa inyo, magiging bihasa ka na sa trabaho mo. Magle-level up yung skills mo. Pero ang ilan, kapag naghahanap ka ng trabaho, wag dun sa trabaho na yung bang babaratin yung sweldo mo. Lalo na yung older person. Yung pansarili lang kasi niyang kita yung iisipin niya. Hindi yung kita ng mga nasa paligid niya. Sa mga single, merong magandang oportunidad na darating sa iyo patungkol sa love. At yung potential person na ito ay older person. O kaya mature mag-isip, mabait siya at saka maalalahanin. Kaya ka nagustuhan ng potential person, yun ay dahil sa kung paano mo dalhin ang sarili mo, yung pagiging confident ba. Ang ilan naman na nasa relationship, hindi ka masaya sa relasyon nyo ng person mo. Alamin muna natin yung additional card para sa card mo. The Lovers. Sa bagay, ang ilan sa inyo sa relasyon, kahit na meron kayong problema ng person mo, hindi pa rin nawawala yung physical na contact nyo. Isa rin naman kasing responsibilidad yung physical contact. Yun yung nagdudugtong sa inyong dalawa. At para sa ilang single, huwag mong isipin na yung next na makakarelasyon mo ay sasaktan ka lang ulit. Kasi part yun ng buhay natin eh. Na para kapag dumating na yung the one, ready ka na. At makakayanan mong ipaglaban yung relasyon nyo or ang damdamin mo. Soulmate na yung card na yan eh. Ang ilan kasi sa inyo, yung naging relasyon mo sa nakaraan, may third person. Ang ilan na nasa relationship, yung person mo, yung ugali niya ang problema mo. Pero hindi naman sinasabi ng mga cards na bad person na yung person mo. Ito naman yung cards ng person mo. Six of Wands, the Strength, at Six of Swords. Sa mga cards na ito, ipinapakita na merong tagumpay na darating sa person mo. Pero, kailangan niyang lakasan yung loob niya at saka yung lakas na
natatamo niya, kailangan niyang gamitin sa positibo. Tanggapin kung ano yung dumarating at hindi kailangan i-control ang sitwasyon or ang ibang person. Nakadalawang cards na siya para sa maging kalma at kailangan mag-move forward kung ano yung ibinibigay ng universe na pagkakataon. At saka ang ilan sa inyo mukhang nasa ibang lugar or ibang bansa yung person mo. Sa financial, mas magiging maganda na yung pasok ng financial sa iyo kaysa sa noon or nakaraan. Dalawang cards na ang nagsasabi niyan. Pero pinapaalalahanan ang ilang cancers sa paggastos na hindi pinag-iisipan. Hindi naman ibig sabihin huwag ka nang gumastos, pero kailangan alamin mo kung ano yung mas importante. Sa mga single, meron ka talagang person na nagugustuhan at magiging close kayo. Yun yung umpisa ng friendship nyo. Pero ang paalala ng mga cards na itong potential person ang gusto niya sa person na makakarelasyon, yung binibigyan siya ng panahon. At para naman sa ilan na nasa relationship, magkakaroon ng improvement ang relasyon niyo ng person mo. Pwedeng magkaroon ng engagement o kaya kasalan. Alamin muna natin yung additional card ng person mo. Knight of Cups. Ibig sabihin nito na confident na yung person mo sa mga decisions na gusto niyang gawin sa buhay. At saka ito yung katuparan ng mga pangarap ng person mo na matagal niya nang hinahangad. Lalo na sa mga bagay na gusto at patungkol sa relasyon. Ang ilan sa inyo kung nagkakaroon ng problema ang relasyon, pareho nyo na tong haharapin ng person mo. At saka, yung problemang dumating, mas lalo pang naging matibay yung relasyon nyo. Kasi guys, base na rin sa mga cards, kailangan talaga ng pagbabago sa relasyon nyo. Kailangan ng putulin kung ano man yung mga bagay na hindi na kailangan sa relasyon. Alamin naman natin ang advice ng mystical card sa iyo. Pleasure. Ang ibig sabihin ng card na ito, may mga bagay na tingin mo hindi mo deserve. At saka ito yung time ng healing at saka yung i-manifest yung mga bagay na gusto mo. Lalo na sa mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Good juju. Ito naman guys ay abundance, swerte na suportado ng universe. Kumbaga, yun yung swerte na ibibigay sa iyo. At saka ang ilan sa inyo magkakaroon ka ng unexpected na financial. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang angel number mo. At saka ituloy ko lang guys para sa mga nasa relationship na yung time nyo sa relationship ng person mo napaka-importante. Hindi naman kailangan maging magastos. Pero kung mainit yung sitwasyon, kailangan muna ng distansya. Hindi kailangan tagalan. Affirm. Your romantic life is going to bloom soon. You will have your soulmate and life will be filled with happiness and love. Type yes if you are ready. Pangalawang card mo na to para sa soulmate. Ngayon naman guys, alamin natin kahit marami na akong nasabi yung patungkol sa solution.
Four of Wands, the Moon, at the Fool. Sinasagot talaga ako ng maayos na mga cards na ang ilan sa inyo, ito na talaga yung solution kasi feeling mo blessed ka sa bawat sitwasyon na nangyayari sa iyo. Mahirap man yung pinagdaanan mo or nagiging kalma na. Ipinakita na kasi sa mga cards na kahit na merong sitwasyon sa buhay mo na hindi klaro sa iyo, magkakaroon pa rin ng solusyon ang lahat at saka magkakaroon ng bagong simula na ito yung mas haharapin mo. Kasi sa tingin mo, ito na yung milagro na ibinigay sa'yo ng universe. At saka sa mga cards mo, lahat nakatalikod Kasi sigurado ka na sa mga decisions mo at kakaharapin anuman ito. Ang ilan sa inyo sa health, stable ang kalusugan mo at saka nakadalawang cards ka na para sa recovery. Kung ang ilan sa inyo ay meron mang sakit. Sa health, ang advice ng mga cards, lalo na kung meron kang sakit, mas importante yung kalusugan mo. Kung gusto mong maharap yung problems, yung karir mo, yung negosyo, unahin mo muna yung sarili mo. At saka pangatlong cards mo na to na pwedeng magbabakasyon ka sa ibang bansa or nasa ibang bansa yung trabaho mo. May mga challenges man sa relasyon, malalagpasan nyo ito. At mas lalong magtatagal ang relasyon nyo, naka-tatlong cards ka na. Sa mga nasa relationship, secure at happy ang relasyon nyo ng person mo. Pero sa ilan, single ka man or nasa relationship, mag-ingat sa person na nililinlang ka, na mabait lang kapag kaharap mo. Sa mga single, nakadalawang cards ka na may person na gustong mapalapit sa iyo. Itong Queen of Cups, nakadalawang cards ka na ready ka na kung ano man yung challenges na darating sa buhay mo. Ito yung time na malakas na yung loob mo at saka mas wise ka na. Kaya mo na rin i-release yung mga negative energy, ano man ang darating.